Ayan, dito po nakaburol yung Jeffrey. Nantay namin yung tatay ni Jeffrey kasi papauwi pa daw po. Nandito na kami ngayon sa nakaburol yung dulo nandun yung team at gusto ko lang i-share sa inyo po mga kababayan na bye. Yung ginagawa ni Magandang hapon mga ka-people, mga kapugong biyahero, mga kababayan. Isang magandang araw po sa lahat. At kasama ko nga pala dito ang PB Team Luzon. Ayan. hello. Intro na no. Marami kami ngayon, nandun may isang sasakyan doon po mga kababayan. At alam niyo ba kung asan kami ngayon? Nandito kami ngayon kung saan nakaburol yung lulo ng Jeffrey. Tama ba tol? Oo, tol. Dito. Nandito po, nagpunta kami ngayon. Siyempre kasama sila Sir Paul, ang buong PB team para madalaw po dito. Kaya lang, sobrang lakas ng ulan. At antayin natin na humupa konti para mabubaba kami. Ayun, nandun pa sila. Antayin lang tayo sa dali kung ano sa mga ganapan dito. Ito po nakaburol yung dito. Hindi, ano kan dito? Nandito naman kami ngayon sa nakaburol yung dulo nito. Nandun yung team. At gusto ko lang i-share sa inyo po mga kababayan na ang lugar dito is napakalayo ng school para sa college. Pero may early elementary school dito. Per school, may high school dun sa taas hanggang grade 10. Pero yung sa college po, napakalayo talaga. Kaya si Jeffrey, nung nag-aral siya, dun siya sa Mapula. So hindi siya tumira. Hindi siya tumira kasama ng kanyang papa, ng kanyang mga kapatid. Nag-separate si Jeffrey po kasi dito sa kanilang lugar ay napakalayo talaga ng paaralan para sa kolehiyo. Si Jeffrey ay kolehiyo na po kasi hanggang grade 10 lang dito sa Mapula. Nung nakita namin si Jeffrey, siya po ay maglalakad papunta sa kanilang paaralan. So, same sa experience ko dati po, malayo din yung nilalakad ni Jeffrey. Kaya mahirap po na mag-aral dito sa probinsya. Lalo na dito sa bundok. Napakahirap po. Kung mag-aral ka man dito, ay malayo ka rin sa inyong mga magulang. So, yung gaya ng sinasabi ng isang may nakita ko na yung isang OFW na ano daw ang inintindi niya na makasama sa mga magulang na habang nag-aaral. Hindi din po ganun kasi nung nag-aaral po ako, lumayo po ako sa aking mga magulang. At nung makauwi man ako, paminsan-minsan lang din po kasi tinitipid namin yung pamasahe kasi yung pamasahe sobrang mahal, malayo kasi. Nung unang panahon po sa yung nag-aaral pa ako ay ang pamasahe sa amin noon is 100. Year 2010, napakalaking halaga na po yan, 100. Tapos back and forth is 200. So maigi na lang, baunin ko na lang yun, bili ko na lang ng pagkain para sa pag-aaral kaysa sa uuwi pa ako. So hindi rin hindi rin advisable na sinamaylin yung mga nag-aaral sa Luzon ay umuwi dito para dito na mag-aaral para makasama yung magulang. Hindi rin po ganon kasi napakalayo ng ni na Maylin.
ng lugar para sa paaralan malayo. Nasa city kasi yung mga paaralan dito, malalaking paaralan. Yung nasa mga bundok wala po, hanggang grade 10 lang. Kung meron man pagingilan hanggang grade 12, pero sa kolehiyo wala. Kaya malayo. Kaya yung mga nag-aaral dyan sa Manila, sa Luzon, mag-aral kayo mabuti. Huwag nyo intindihin yung mga sinasabi ng hindi nakakaalam sa talagang totoong sitwasyon natin. Kasi ako, masasabi ko talaga na isa din akong taga-bundok, taga rito sa amin, kaya na-experience ko yung mga dating mga nangyayari dito sa kabundukan. Kaya ako yung nakaalam kung gaano kahirap yung buhay dito sa kabundukan. Mag-aral kayong mabuti, huwag kayong makinig sa mga negatibong mga naririnig nyo, kasi tayo yung may alam, tayo yung taga-bundok, tayo yung may alam kung gaano kahirap dito sa kabundukan. Kaya ang sabi ni Russell, sabi ng mga magulang ni Russell at sabi ni Russell, mas maigi kasi pauwi na sana yan sila po gusto nung sanang nilang umuwi. Kaya kinausap ng magulang ni Russell si Russell na huwag kang umuwi, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo dyan, kasi sa bundok talaga, lalo na kina Russell po, sobrang layo. Kung maglalakad ka, ikaw estudyante, doon sa grade 10 lang po, ay talagang abutin ka ng 5, 6, 4 na oras sa paglalakad. Sa bundok ka pa dadaan. So hanggang grade 10 lang yun. Hanggang paano pag kolehiyo, napakalayo na, 7 hours na yung babiyahin mo. Magsasakyan ka na nun, 7 hours, napakalayo. Kaya hirap talaga sa Agusan po, napakalayo. Kaya mga may pagkakataon po na mag-aral kayo sa ibang lugar, ay pagtiisan nyo, iporsige nyo yung pag-aaral nyo hanggang sa makatapos kayo. Ang payo ko sa inyo, huwag kayong makinig sa mga mga negatibong narinig nyo sa mga hindi nakakaalam. Gaya po ni Dali, si Dali po ay ano na yan, tawag ito, hindi na maggaano kabundok yung lugar nila, pero si Dali ay willing mag-aaral doon sa ibang lugar para makapagpatuloy sa pag-aaral. Kasi doon sa dito kasi sa probinsya ay talagang aalis ka kung gusto mo mag-aral, hindi mo din makakasama yung pamilya mo, kasi aalis ka para mag-aral, doon ka mag-aral sa sa city. So yung concern lang daw sa mga nararamdaman ng bata, mali po yun, talagang maling-mali. Kasi pag dito ka, may mga scholar ng Punggahero na talagang yung mga high school pa, grade 7, grade 8, grade 9 ay kasama yung mga magulang nila. Doon sila nag-aral sa kanilang lugar, pero anong ginawa po? Nag-asawa kasi hindi mabantayan ang magulang. Ayun po, kahit doon nakatira sa kanila, pero hindi nila mag-guide ng maayos. Kahit pinupuntahan pa namin yan every week, every month, twice a month, pinupuntahan namin, kinukumusta, pero hindi talaga mapigilan. Pag dito sa bundok, sa hirap ng buhay, ay naisin mo lang mag-asawa. Kaya mahirap. Kami po talaga ang nakakaalam kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa mga kabataan sa kabundukan, sa mga pamilya. Sa mga hindi nakakaalam, huwag po kayong maniniwala po sa mga sinasabi ng iba na wala naman silang alam talaga. Tulad nito, napakabundok, napakalayo nito po. Galing kami Davao kanina, umalis kami alas 9 ng umaga. Ngayon alas 2 na ng hapon. Napakalayo, uwi pa kami. Paano po mag-aaral yan? Doon sa Kalinan pa lang po yun, hindi pa po yun doon sa talagang
pinaka Davao City. Kasi dito po is boundary ng Bukidnon at saka ng Davao. So napakalayo na nito, nasa bundok na talaga. At kung doon ka naman mag-aral sa Bukidnon, sobrang layo din. No choice ka talaga. Kaya ang mag-aaral dito sa probinsya ay talagang aalis ka papunta doon sa paaralan. Kaya hindi ganun na hindi mo rin makasama ang yung mga magulang habang nag-aaral ka. So, yun lang po para maintindihan po ninyo ang sitwasyon dito sa probinsya o dito sa bundok. Ako po dati, experience ko lang din po, i-share ko lang din po sa inyo. Nung nag-aaral ako ng high school, ay 7 kilometers yung nilakarin namin umaga at hapon. So ganun kahirap ang experience ko noon. Nasa mga ano namin yun, mga 2 oras yung nalakarin namin kasi bata pa sa high school. Talagang pahirapan po. First year hanggang 4th year nakatry ako ng boarding house sa mga 6 na buwan lang kasi wala ding pambayad ng boarding house, tapos kain pa, mas maigi yung uwian. Pero napakalayo, talagang sakripisyo po ang mga naranasan natin noon nung ako ay nag-aaral ng high school. So pahirapan, marami kami mga taga sa amin, gaya nito isang sityo. Ganito din kami dati na maglalakad ng napakalayo. Ngayon meron na silang elementary dito. Dati talaga sa amin, sa school namin, nakapunta sila Jason doon. So ngayon, although ngayon meron ng high school pero hanggang grade 10 lang yata. Wala nang grade 11 at grade 12 dun sa amin, sa aming lugar talaga. So, alis ka talaga. Ganun yung pahirapan. Kaya kung sino man yung gaya ng mga eskwela, may pagkataon kayo, kahit malayo kayo sa inyong pamilya, is anuhin nyo, tiisin nyo lang. Tiisin nyo yung malayo sa pamilya. Mayroon naman cellphone, pwede nyo naman matawagan anytime. Meron naman ngayong messenger, pwede nyo makausap yung pamilya nyo pag nami-miss nyo. At saka tawag nito, yung bakasyon naman, nakauwi naman yung mga scholar lahat, kauwi naman yan po sila. So, makakasama din yung kanilang pamilya. So hindi talaga ganun ka yung mamimiss mo yung mga pamilya. So tiis-tiis lang hanggang sa makatapos kayo para ang hirap ng buhay ay maahon nyo yung mga pamilya, yung mga makatulong kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, mapag-aral nyo din. So ganun lang ang buhay. Kaya sa mga lahat ng scholars ng Pumbihero, mag-aral kayo mabuti, yan yung masasabi ko. Pag-igihan nyo yung pag-aaral niyo hanggang makatapos kayo. Kasi ano lang, bilang pa yung isang kuya, ang isipin nyo lang palagi yung hirap ng buhay. Yun yung gawin yung inspirasyon para ganahan kayo mag-aral, ganahan kayo mag-eskwela. Yun yung gawin yung inspirasyon. Isipin nyo palagi yung kahirapan. Kasi pag nandito tayo sa bundok, talagang mahirap yung buhay dito. Minsan lang tayo makakain. Yung hirap sa pagsasaka, grabe talagang buhay. So habang may pagkakataon kayo, kaya yung team nandito po, hindi lang sa pagbigay tulong, pero nandito rin kami para mag-inganyo, mag-encourage sa inyo na pagsikapan nyo yung inyong pag-aaral, lalo na sa lahat ng mga sponsors. Thank you so much talaga. Marami ang mga kabataan na nag-aaral ngayon. Ako rin, masaya rin ako kasi nakapagbigay tulong kayo din sa pamangkin ko, nagtapos na sa kanyang pag-aaral. So siya na yung bahala sa kanyang buhay soon, paano niya gamitin yung kanyang pinag-aralan.
Kasi nakapagtapos na siya. At meron pa din tayong mga scholars. Siyempre, yung mga pamangkin ko, anak, pinapaaral natin. Yung payo natin palagi sa kanila na pagsikapan nilang pag-aaral para marating nila yung gusto nilang marating sa buhay, makapunta sila sa lugar kung saan man nila gustong pumunta at magkaroon sila ng magandang buhay sa hinaharap. Yun lang po kasi yung hirap ng buhay ay talagang hindi basta-basta. Diba Tolo? Talagang kailangan natin magsikap. Sikap talaga. At sa mga scholar na dapat pagsikapan talaga nila, hindi lang sila makinig sa mga negatibong ano ba no? Kailangan pagputihin nila pag-aaral. Kasi pag medyo napalayo na sila sa pag-aaral, possible na wala sila ng mga sponsor eh. Oo. Wala namang tutulong sa kanila. Mas may wala yung mga tumutulong. Kaya nga. Diba? Kailangan na habang may sumusuporta, mas galingan pa. Oh, grabe yung opportunity ba? Oo. Minsan lang dumating sa buhay yung mga ganong tao, kaya sulitin natin. Dati ako din, naghanga din ako na ganyan ba? Pero, meron namang dumating pero parang hindi talaga para sa akin kasi yung magulang ko naman yung ayaw. May purpose talaga. May purpose talaga. Baka siguro may ano lang, may protection ka lang para Kasi baka sa ano. iba yung ano ipakuha sa akin eh. Team Ear yun eh, Team Ear. Ha? Team A. PMA? Oh, yun yung ano ko dati. PMA sa ano? Team Ear, yun sa Baguio. Ah! Ayun yung ano ko dati sana. Oo. Pulis? Oh, pulis. Yun yung offer sa akin. Kaso ayaw ng ano. Kaso ayaw pumirma ng magulang ko ng waiver. Sayang din, no? Sayang din, pero hindi naman tayo nagsisisi. Dumating tayo sa ganitong ano. Ipasa na lang din natin sa mga anak natin. Yung gano'n. Sila na lang yung tutupad sa pangarap. Yung maging engineer. Ayan. Sila na lang din yung pagbigyan natin ng pansin. Bigyan natin ng suporta para pag-aaral sila. Yun lang. Pangarap. Matupad yung pangarap ba. Kasi ito, hirap talaga yung ano dito eh. Tingnan niyo po yung ano dito, kabuhayan. Hirap. Yung pagkasaka, yun o. Mga kuma talaga yung ano dito. Yung pagkabuhayan, no? Ay, because. So yan po inantay namin yung tatay ni Jeffrey. Kasi papauwi pa daw po. Sila Jason. Grabe, ang lamig dito eh. Ulan. Yung sakahan nila Jeffrey doon yun, no? Malayo. Paglalakad lang papunta doon. Super bundok talaga, no? Yung gina Jeffrey na uma nila doon, no? Doon malayo. Kabundukan talaga dito. Kung hindi ka magsikap dito sa pag-uuma, wala kang makain. Ano, Lindol? Lindol? Nakapunta ka doon sa Kapatagan, no? Hindi tayo natulog. Taantay. Sa ano lang sabi sa kala Jerome. Nakapunta ka kay na Jerome? Ayun tayo. Kala ko yung natulog ba? Hindi pa. Hindi. Yan din. Tulog daw tayo doon. 4 days daw. Yung sasama kayo. Kanya karaan 3 days. As in, malayo ako bakit? Bakit din kayo natulog gano'n? Malayo. Nung kinuha namin si Jerome, alas 6 kami umalis. Nakauwi kami alas 9 ng gabi. Oo. Ganun kalayo. 7 hours. Sobrang layo eh. Kaya kung pupunta doon, maigi talaga doon matulog. Para makapag-pahinga din.
Makapagpahinga, tapos makapag-ikot-ikot ba, makapag-mission. Gaya doon sa pag-ano namin, meron na nakuha scholar. Siya. Doon, may scholar doon. Si Langlang, scholar yan. Kapatid ni Quindy. Langga. Langga pala, langga. Ano ko hindi? Ito yung lugar nila, Jeffrey. Pero si Jeffrey, hindi dito nakatira. Ha? Oo nga, doon sa may school yan, di ba? Doon, kasi Siya mag-isa. siya mag-isa, pinili niyang lumayo sa parents niya para makapag-aral siya. Hindi daw mabigatan yung magulang niya ba. Eh, pinili niyang siya yung mag-isa. Napakanan yun. Masikat yung Kasi dito, hindi rin pwedeng hindi ka lalayo sa iyong magulang kung mag-aaral ka. Maling-mali yung mga nalalaman ng iba. Ano lang ba, para mayroon man silang o may masabi lang, concern kumbaga, kung isipin concern doon sila. Hindi naman talaga yung ganun yung totoo. sitwasyon, no? Oh. Pero lang kung nasa syudad ka, siguro pwede doon dito taga-bundok. Lalayo ka talaga sa magulang mo para mag-aral. Ganun yun. Wala talaga. No, wala talagang option. Walang, hindi pwedeng dito ako. Kung gusto mong makasama magulang mo, hindi ka mag-aral. Huwag kang mag-aral. Kasi Nung para makapag-grade, hanggang grade 10 si Jet, no? yung grade 10. Doon nakahiwalay din naman siya. Nakahiwalay din. Yun yung ano eh. Kasi wala naman dito. Yun yung, wala namang, may kolehiyo dito, marami, pero doon sa city. Sa city, doon yung kolehiyo. Pero dito sa bundok, yung kami dati, wala eh. Alis kami talaga para mag-aral. Iwalay ka talaga sa magulang. Yung may concern daw na niisip na pwede naman daw mag-aral na kasama ang pamilya kasi may sponsors. Maling-mali yun. Hindi ganun ang realidad. Malayo sa reality. Sinasabi nga taga-bundok taga-bundok. So ibig sabihin, sa bundok wala talagang paaralan doon ng kung meron man hanggang grade 10 lang. Pero pag kolehiyo wala na talaga. Yung kinamailin hanggang elementary lang din. So, ano yung sitwasyon kasi ni Jet? Ang hirap pag dinala dito or pinauwi mo dito. Halimbawa ito, pag pinauwi mo si Jeffrey dito, saan man siya? Yung hospital, ang layo. 5 oras. Ang means of transportation dito, motor. Motor, oo. O bang motor ang taong Hindi kasi maalog. Bawal man magano si Jeffrey. Bawal mapagod. Tapos dadalhin mo pa dito sa lugar na to, ayan. Hindi naman pwede doon sa tinirhan niya kasi wala namang siya kasama doon, wala namang magulang niya doon. Hindi rin pwede doon yung magulang niya kasi wala ding hanap buhay doon. At saka parehas lang din ng sitwasyon dito at saka doon sa yung tinirhan niya siya mag-isa. Mahirap din. Kaya hindi pwedeng iuwi si Jeffrey dito. Yung tatay niya pwede papuntahin doon pero ayaw na Jeffrey. Yun naman yung unang option talaga ni Lord J. Dahil papuntahin yung tatay niya doon. Tinawagan na yun eh. May contact yun palagi pero hindi. Ayaw ni Jeffrey kasi dahil sa kanyang sitwasyon. Ayaw. Kaya buti na lang mayroong Tesalona family na napakabait. Biruin mo yun, nagastos ka ng 750,000. Pwede mo namang, kung sa iba lang, pwede namang uwi ka na lang doon sa inyo, doon ka na lang, pauwiin na lang. Pero hindi. Kasi iniisip yung kaligtasan. Yung iba, para may masabi lang ba? Hindi alam yung sitwasyon talaga. Kung nakasubaybay talaga siya, malaman niya yung ganito yung sitwasyon ng ano dito. Alam niya sana, no? Pero wala hanggang titingin lang siguro sa thumbnail. Magre-react na. Dito, hirap yung hospital dito, napakalayo.
Ayun lang, relax lang tayo. Kahit nakakagigil mo. Kahit nakakagigil. Hindi alam yung mga sakripisyo ng ginagawa ng team na to. Alam lang nila. Alam na. Mas maigi sana i-try ba, no? I-try nila. Pero meron namang mga nakasubok na. Mas Pero bago marami sa- namang mas nakaka-attest. Ah, Mas nakikita at alam yung tunay na sitwasyon. Kaya kumbaga, yun yung mga solid ano talaga. yun talagang alam yung ano. Alam yung mga nangyayari. Nasundan yung Nasundan. nangyayari. Mga nanonood talaga. Ayun, kita man nila yung sitwasyon. Okay, so, payo. Kaya ano tayo, thankful tayo dun sa mga tao na yun, alam mo yun, nagtatanggol Yun. na talagang patuloy na naniniwala dun sa paghigain ng mga tulad nila. At saka payo ko lang din sa mga nanonood na ano, iwasan nyo na magsalita kayo ng hindi naaayon dun sa mga nangyayari. Kumbaga sumusobra, iwasan nyo yun kasi kayo yung mapapahama. Totoong mapapahama kayo kasi hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo, hindi nyo alam yung tunay na nangyayari. So, huwag kayong mag-react basta-basta. Panoorin nyo kung gusto nyo mag-react talaga, gusto nyo may masabi, panoorin nyo yung buong video na ina-upload, ano nyo, intindihin nyo, at saka doon kayo mag-react. Huwag kayong mag-react basta-basta dahil lang sa mga kunti lang yung nalalaman nyo kasi kayo yung mapapahama. Iwasan nyo yung ganon. Para sa inyong ano din, para sa inyong hindi rin kaligtasan, para sa inyong kabutihan. Kapakanan din na kung wala kayong alam, huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Hindi niyo, lagi patapos. Huwag niyong pangunahan ang si Pugong Biyahero kasi alam niya yung ginagawa niya. Ilang taon na yung tumulong, ang dami na nagbago ng buhay. Isa ko doon. Isa ko sa yung magpapatunay. Si Burin din. Lahat kami, yung mga kadalasan sa amin, magpapatunay kami sa kabutihan ni Sir Paul. Huwag yung pangunahan yan kasi napakatalinong tao niyan. Napakamatulungin, mabait, mapagbigay. Halos lahat na ng katangian nasa kanya na. Kaya ang gawin natin, suportahan natin palagi si Sir Paul sa kanyang ginagawa, si Pugong Biyahero, para mas marami pang mga kababayan natin na mabigyan tulong, may mga kababayan tayong mabago ang buhay. So yun po yung gawin natin mga kababayan. Sa lahat ng mga sponsors, kay Tita Redemption, Lumaylin, thank you sa inyong lahat, sa lahat ng mga charity viewers, sa lahat na nanonood sa amin, maraming salamat po. And love you all, God bless po. Bye bye.